Welcome back sa ating mga balitang basketball. Matunog pa rin sa ngayon ang Miami Heat para kay Kuminga. Ngunit wala pang konkretong impormasyon kung sino nga ba ang ipapalit ng Miami Heat kung sakaling magkakaroon ng sign and trade kay Kuminga patungo sa kanila. Ngunit ayon mismo sa Miami Herald, sa mga rumors na nagsisilabasan sa ngayon ay posibleng ngahong ipadala na lang ng Miami Heat si Andrew Wiggins pabalik sa Golden State Warriors kapalit ni Kuminga. Kung gayon man nga, siguradong mangangailangan ng mahabang panahon itong Golden State Warriors para pag-isipan kung kanila bang pababalikin itong si Andrew Wiggins sa kanila. Kung siya'y aakma ba kasama si Jimmy Butler, considering na magkapareho lamang sila ng posisyon na nilalaro. Mako-compromise ba ni Jimmy Butler ang posisyon nitong si Andrew Wiggins sa rotation ng Golden State Warriors? Pwede naman si Andrew Wiggins na bumalik sa Golden State Warriors, malaking bagay pa rin yung kanyang depensa. Ngunit kung ayaw ng Golden State Warriors na bumalik itong si Wiggins sa kanila, ay pwede naman silang mag-explore ng mga option sa roster ng Miami Heat kung sino ang kanilang gustong makuha kung kanilang ipapadala si Kuminga sa kanila via sign and trade. Ngunit sa kabilang banda ay pwede namang mamili itong Golden State Warriors ng ibang team na para sa kanila ay magkakaroon po sila ng magandang asset na makukuha kapalit kay Kuminga. Pero sa ngayon, tanging ang Miami Heat lamang mga idol ang nagpapakita ng interes sa kanya. Balitang Denver Nuggets naman tayo. Sa ngayon ay nababahala ang management ng Nuggets dahil parang darating daw ang panahon na kinakailangan nilang i-trade si Nikola Jokic. At yun po ang araw na ayaw niyang dumating sa kanila. Ngayon ipapaliwanag ko to ng napakasimple lamang para maintindihan po natin lahat. Mayroon tayong tinatawag na first apron at second apron sa NBA. Ginawa po yan ng liga para malimitahan ang panggagasta ng mga team sa kanilang mga malalaro. Kung ang isang kupunan ay lumagpas na sa first apron, ay mayroon po silang mga babayarang penalty at mga restriction, halimbawa sa pagbibigay ng kontrata o pagpapapirma o sa pag-trade ng kanilang mga future draft picks. Pangalawa, ang second apron. Ito po yung pinaka-stricto na. Kapag nasa second apron ka, mas malaking penalty o multa ang babayaran mo. At kapag lumagpas ka dyan, ito ang pwedeng mangyari. Mahihirapan ang mga kupunan na makapagpirma sa kanilang taxpayer mid-level exception o sa sign and trade deal. Mahihirapan din po sila sa pagtitrade, especially sa mayroong mga malalaking kontrata. Pwede rin po na sila'y mawalan ng mga draft picks. At heto pa, dapat pantay lang po yung kontrata na kanilang matatanggap versus sa kanilang itrenade. Sa madaling salita, hindi po dapat na sumobra yung sinasahod ng player na kanilang matatanggap kumpara sa sinasahod ng player na kanilang pinadala. Sa madaling salita, ang rason talaga ng first apron at second apron ay i-discourage ang mga kupunan na gumasta ng malaking pera dahil syempre kung hahayaan mo lang sila ay pwede silang gumawa ng mga super team. Sa ngayon wala pa sa second apron ang Nuggets. Papunta pa lang sila. Kaya kung sakaling sila'y magkakaroon ng problema sa kanilang pinansyal at kung kinakailangan nilang i-trade si Nikola Jokic, yun daw ang ikinatatakot ng owner mismo ng Nuggets na si Josh Kroenke.